Sa special report na ito ng INC-TV ay aming ihahatid sa inyo ang mga itinalagang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa panahon na ipinatatayo ang Philippine Arena sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Iba yung paghahanda para sa tinaguriang The Big One. Ang pinangangambahang isa sa pinakamalakas na lindol na maaaring maranasan sa Kamaynilaan. Sa pagsasanay na ito na inulunsad ng gobyerno ay agad na tumugon ang Iglesia ni Cristo. Mula sa tanggapang pangkalahatan, mga gusaling sambahan, paaralan at pagamutan, nakipagkaisa ang mga kapatid sa malawakang earthquake drill. Noon pa man, sa mga gusaling ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo ay sinisikap na maging earthquake resilient, katulad ng Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan. Ito ay na-feature na sa Discovery Channel. It has the biggest roof dome in the world, covering the world's largest indoor audience, and it's built quake-proof. 이것이 LRB라는 것입니다. 이런 역할이라고 할 수 있겠습니다. 지붕이 가만히 있을 때 밑에 지진이 흔들린다면 이 역할을 해주는 것이고. But it's their ability to tolerate horizontal sliding that saves the structure from the full force of earthquakes. Bilang paghahanda rin sa mga nakaambang sakuna at kalamidad, sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department ay tinitiyak na matibay ang pundasyon ng bawat ipinatatayong gusaling sambahan, katulad ng lokal ng Capitol sa Quezon City. Ang isa sa mga proyekto natin na ginawa noong 2014 na halos kasabay nung ginagawang Philippine Arena ay ang lokal ng Capitol. Ang pundasyon nito ay nakapatong sa adobe, kaya natitiyak natin na matibay ang pagkakatatag nito. At yung ibang mga bahagi nito ay tinitiyak namin na naidisenyo rin base rin sa National Building Code. Kaya ang kabuuan nito at kayarian matibay at maayos, maganda. Kaya kami ay maligaya na sa loob ng 30 taon, matapos maihandog ang templo, meron kami uling nagawang isang malaki na sa loob ng panahon niya, ito na ang pinakamalaking tinayo namin na naglulula na mahigit sa 3,000. Kaya kami ay talagang masaya at nakatugon kami sa pamamahala na ito ay matapos sa takdang panahon. Sa awa ng Diyos naman ay hindi kami nabigo. Ang mga tinatalaga nating mga tao sa job site ay may malasakit dahil sa yung ating mga ginugugol nga doon ay galing sa kusang loob na handog ng mga kapatid. Kaya hindi sila pamapayag na masayang yon. Kaya sinisikap nila na yung ano man ating ginagawa, lalo na bahay-sambahan, dapat maayos na maisagawa ito, matibay at katanggap-tanggap sapagkat ihahandog natin ito sa Diyos. Umahanga ako kasi maganda siya, malaki. Madaan ako dito kasi pumapasok ako araw-araw sa school yon. Kaya halos lagi nakikita ko yan mula nung ginagawa pa lang. Nakakagulat po kasi ang bilis lang ng pagkakagawa niya. Dati na ginagawa pa lang talaga siya, ngayon tapos na.
gusaling sambahan dito sa lokal ng Capitol na nagsisilbi ngayong isa sa mga pangunahing landmark sa Commonwealth Quezon City ay inihandog sa Panginoong Diyos noong nakaraang taon, July 19, 2014, 2 araw bago ang inaugurasyon ng Ciudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan. Ang paghahandog sa Panginoong Diyos ng gusaling sambahan ay pinangunahan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. The fact that it's our centennial anniversary, Thanksgiving, a dedication all in one, and having him here is such a blessing. It's something I can't even express how happy I am and how grateful I am to be here. I'm very excited. That's my main focus why I'm here, is to go to Centennial to see this and to be a part of this, especially the 100-year anniversary. Thankfully, another wonderful blessing to attend Pasalamat Thanksgiving here at the new House of Worship for Capitol. Ang lokal ng Capitol sa Quezon City ay napagigitnaan ng 4 na magkakalapit na mga edifisyo na ipinatayo rin sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eduardo. Kabilang sa mga ito ang gusaling sambahan sa lokal ng Pilot na nasa 1 kilometro lamang ang distansya. Halos 3 kilometro naman ang layo ng lokal ng Payatas, lokal ng Commonwealth at lokal ng Batasan Hills 1. Ipinatayo rin sa panahon ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo ang mga gusaling sambahan sa lokal ng Santa Lucia at lokal ng Araneta. Bukod sa lokal ng Capitol na natapos noong Hulyo 2014, sa mismong buwan ng pagdiriwang ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo, ay maraming magkakasunod na proyekto ang natapos sa iba't ibang lalawigan. Nito ring mga nagdaang taon bumangon ang pinakamalaking gusaling sambahan ng Iglesia sa mga lungsod ng Taguig, Makati, at Valenzuela. Kapansin-pansin din ang iba pang mga edifisyo na magkakasunod na natapos sa Metro Manila. Sa maraming pagkakataon, sa mga isinasagawang pastoral visitation ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ay isinasabay ang paghahandog sa Panginoong Diyos ng mga gusaling sambahan. Katulad ng nasaksihan sa Castillejo, Zambales, Arayat, Pampanga, Mayaw sa Lucena, Quezon, Santa Rosa, Nueva Ecija, at marami pang iba. Mula sa Central Office na nasa Quezon City, natatanaw at nababatid ng tagapamahalang pangkalahatan ang espiritual na pangangailangan ng mabilis na lumalagong bilang ng mga kaanib sa iglesia. Kaya nga kahit ang mga kapatid na nasa pinakamalalayong lalawigan sa Pilipinas ay napatayuan din ng mga sambahan. Nobyembre 22, 2012, mula sa Zamboanga City ay 10 oras kaming naglakbay patungo sa Hulo-Sulu para sa coverage ng itatalagang gusaling sambahan. This vessel will depart Port of Zamboanga and bound to Port of Hulo-Sulu.
kakaba-kaba ang puso. Kasi delikado pong yung pupuntahan eh. Nanalangin kami bago umalis. Kaya maraming mga kapatid na lulad dito sa barkong ito. Sa tulong at awa ng Panginoong Diyos ay napakalawak na ng nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Kasabay ng paglago nito sa iba't ibang panig ng mundo ay ang patuloy na pagdami ng mga kaanib maging sa mga liblib dako sa ating bansa. Itinuturing man ng marami na mapanganib ang dakong ito, subalit hindi naging hadlang upang maitaguyod ang proyekto. Nakikita po namin yung mga kapatid na masaya. Masaya na rin po kami kasi kahit na malayo po sila sa pamamahala, ay natayuan po sila ng bahay-simbahan. Nagbilin mi og usa ka manindot nga balay simbahan diri sa lokal sa ulo. Nga kana nga ikahimaya ug ikalipay sa Dios. Ang populasyon po ng Kristiyano dito sa Jolo, Sulu ay wala pa pong 10%. Kung ang pagbabasehan lamang po talaga ay ang statistics at hindi ka mananalig sa magagawa ng Panginoong Diyos, parang isipin niyo pong malabo talagang makarating dito ang Iglesia ni Cristo. Totoong may pagbubukod at pagtatawag talaga ang Panginoong Diyos. So, wala hong imposible. At kasama ho kami doon sa mga nakatamo ng pinakamalaking biyaya na yon. Saan mang panig ng bansa ay hayag na hayag ang mga gusaling sambahan na ipatayo nitong mga nagdaang taon. Mula sa maaalong karagatan ng Siargao Island sa Surigao del Norte, hanggang sa kabundukan ng Mount Diwata sa Moncayo, Compostela Valley. Gaano man kalayo at kahirap ang pagdadala ng mga materyales, ay sinisikap ng pamahala sa iglesia na ang mga kapatid ay mapatayuan ng mga dako ng pagsamba. Lalong sumisigla ang mga kapatid, malakas ang gawain namin. Mula sa mga kababayan nating nagbabalik loob sa Diyos sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa, hanggang sa mga naninirahan sa pamayanan sa Nueva Era sa Agusan del Sur na mga naging biktima ng kalamidad at kaguluhan sa Mindanao, ay pinatayuan din ng mga gusaling sambahan. Lagi naming pinapayuhan ang aming mga anak na kahit saan man sila magpunta, huwag nilang kalilimutan na kami ay Iglesia ni Cristo. Huwag kalimutan ang pagsamba at lagi silang maaga sa pagsamba. Katunayan po, hindi pa nakalabas yung pagsamba ng katandaan. Pagbukas ng pinto, meron ng mga kabataan makikita doon sa pinto. Tinuturo namin sa kanila na ang pagsamba ay napakahalaga yun kasi yun ang araw na hinihintay kayo ng Diyos. Ang pagsamba ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Mula sa matatagal ng bantog na tourist destination tulad ng Baguio City, hanggang sa mga bagong dinarayong lugar katulad ng El Nido sa Palawan, ay patuloy na nagiging landmark ang mga bagong gusaling sambahan. Dito sa El Nido ay merong 18 mga barangay at sa mga barangay bukod sa mga kilalang mga white sand beaches ay halos karaniwan na lamang ang ganitong mga marble cliffs. Bago nyo nga marating ang mismong sentro ng bayan ay madadaanan nyo po ito. At sa bungad lamang ng marble cliff na ito ay ang bagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ito ay ilang metro lamang ang layo mula sa mga iba't ibang establishmento sa bayan ng El Nido, katulad ng munisipyo at pamilihang bayan. Kaya sa mga turista, lalo sa mga kapatid na pumupunta dito sa El Nido, ay napakadali po ninyo matagpuan ang ating bagong gusaling sambahan. Kahit gaano kalayo ay nararating ng Iglesia ni Cristo. Ganon kalulahati at ganon pinagpapala ng ating Ama ang Iglesia ni Cristo. Sa loob ng 101 taong pag-iral ng Iglesia ni Cristo,
ang may pinakamaraming dako ng pagsamba na natapos ay sa panahong ipinatatayo ang mga gusali sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan. Mula noong 2011 na siyang taon ng groundbreaking ng Philippine Arena ay magkakasunod ang mga proyekto na natapos. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, kailanman ay hindi tumigil ang Iglesia ni Cristo sa puspusang pagtatayo ng mga sambahan para sa kapakinabangan ng napakaraming umaanib. Higit sa lahat ay para sa kalwalatian ng Panginoong Diyos. Pagsapit ng mismong taon ng sentenaryo ng Iglesia ni Cristo sa pagtatapos ng mga gusali sa Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan, ay daan-daan pang mga sambahan ang naragdag. Kung paanong puspusan ang pagtitindig ng mga gusaling sambahan, ay gayon din ang pagsasaayos ng mga naipatayo ng dako ng pagsamba. Ginugulan ng malaking halaga ang daan-daang general renovation ng mga gusaling sambahan katulad ng nasaksihan sa lokal ng Washington, Manila na siyang pinakaunang konkretong sambahan ng Iglesia ni Cristo. Ang lokal ng San Francisco sa Quezon City, Pasay City, Dumaguete City, Negros Oriental, at marami pang iba. Samantala, simula noong Hulyo 21, 2014, sa inaugurasyon ng Ciudad de Victoria sa Bocaue, Bulacan, sa pamamagitan ng magkakasunod na aktibidad na isinagawa roon, ang mga kapatid mula sa iba't ibang panig ng mundo, anuman ang lahing kinabibilangan, ay buong kagalakang nagdiwang at sama-samang naghandog ng kapurihan sa Panginoong Diyos. Just a really electric feeling. It's almost indescribable. It's just a really fantastic atmosphere. Everybody, thinking the same way. It's superb. There's one word in Tagalog that would describe how I'm feeling today. I would say mananampalataya. I'm very thankful to Brother Eduardo V. Manalo that he's been doing all of this. It was absolutely spectacular. I was really blown away by the special effects, the explosions, and then when everything started falling from the ceiling and everyone was clapping their hands, I started crying because it was just so overwhelming, and it just made me so proud to be INC. Naging venue rin ng Philippine Arena ng mga evangelical mission. Dito rin isinagawa ang pinakamalaking aktibidad sa mga nasa proseso ng pag-anib at mga bagong kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang palatuntunang Welcome, Kapatid Ko. Tiramdam po namin, special kami rito sa activities na to. Napakasaya po, tsaka talagang nakikita ko pong may pagkakaisa. Gusto ko pong makapag-anyaya at alam ko pong napakasaya sa iglesia at napakaganda po talaga. Ngayon lang po naka-encounter ng ganito kalaking gusali dito po sa buong Pilipinas.
Hindi po mapapantayan ng tao ang aming kasayahan sa pagdating namin po dito. Babakunin po namin hanggang sa pag-uwi namin sa bahay namin. Gusto ko pong ipamahagi sa ibang mga tao na ang Iglesia ni Cristo ay nasa katotohanan. Nandito po ang aming kaligtasan. Habang isinasagawa ang magkakasunod at malaking pagdiriwang at ang iba't ibang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa Ciudad de Victoria, ay namamalaging walang humpay ang pagtatayo ng mga dako ng pagsamba. Sa taong ito naman, 2015, mula lamang noong Enero hanggang Hulyo 31, ay umaabot na sa 337 o 337 ang mga naitalaga na dako ng pagsamba, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Habang isinusulat namin ang istoryang ito, ay may 211 na magkakasabay na mga proyekto. Kasama na riyan ang malaking gusaling sambahan sa lokal ng Parola sa Tondo, Manila, Napindan sa Taguig City, at sa pamayanan ng New Era sa Alang-Alang, Leyte. Sa kasalukuyan ay meron pang inihahanda na 530 na mga dako na pagtatayuan ng mga sambahan. Pagkatapos po nating libutin ang mga gusaling sambahan dito sa Pilipinas, sa pagkakataong ito naman ay samahan nyo kami at aming ihahatid ang mga proyekto ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo sa panahon pa rin ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kahit ang mga kapatid na nasa kasuluk-sulukang bahagi ng Sabah, Malaysia ay ipinagmamalasakit ng pamamahala sa Iglesia sa pamamagitan ng pagtatayo roon ng bagong sambahan. 3 oras mula sa sentro ng Lahadato ay mararating ang lokal ng pintasan. Kasama po sa mga panata namin na natayuan kami ng bahay sambahan dito. Tapos ngayon po, naging katotohanan na po. Kaya napakasaya po ng mga taga-pintasan to. Bilang Iglesia ni Cristo, pangarap talaga nating magkaroon ng gusaling sambahan na ganito kung saan patuloy nating mapaglingkuran ang ating Panginoong Diyos upang dito po at masaksihan ang gaano po ang kanyang kabutihang naibibigay sa ating buhay araw-araw. Ang dako ng pagsamba sa lokal ng pintasan sa Sabah, Malaysia ay isa lamang sa maraming mga proyekto sa ibayong dagat sa loob lamang ng halos 6 na taon na pangunguna sa Iglesia ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan at pagbili ng mga gusali upang isaayos at gawing dako ng pagsamba ang siyang pangunahing pinag-uukulan ng mga kusang loob na handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo.
Kulang ang pagkakataong ito upang isa-isahin ang mga proyekto at ang marami pang mga dako ng pagsamba na itinatayo at ipatatayo pa. Saan po yung dakong pinili ng ating Panginoong Diyos para doon isagawa yung pagsamba at paghahandog sa Kanya? Ang sabi ng Biblia, pinili ko anya at iniyukol ang templong ito upang dito anya ko sambahin magpakailanman. Kaya napakahalaga ng gusaling sambahan. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi natin itinitigil ang pagtatayo ng mga gusaling sambahan. Ano dahilan? Hinahanap tayo ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya, na tayo ay mag-alay ng ating mga handog sa Kanya, para nang sa ganon siya ay ating malwalhati, sapagkat siya ang ating Diyos. Hindi lamang nilalang tayo ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng kahalalan para tayong maglingkod sa Kanya, at meron pa tayong karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan sa araw ng paghukom. Kaya masama sa isang tao ng Diyos, pinababayaan niya ang pagsamba. Masama sa isang lingkod ng ating Panginoong Diyos, tinatalikuran niya ang kanyang pagsamba. Dapat niyang pahalagahan ang pagsamba sapagkat hinahanap ito ng Panginoong Diyos sa Kanya. Malinaw sa lahat ng mga tunay na kaanib sa iglesia na ang sinimulan ng kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw na pagtatalaga ng mga gusaling sambahan na itinaguyod sa panahon ng pamamahala ng kapatid na Eranio G. Manalo ay lalo pang pinaigting ng kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Udyok ng banal na layunin na patuloy na makapagbigay ng kalwalatian sa Panginoong Diyos.